DZMM. Ngayon po, bigyan natin ng pagkakataon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Siya po yung House Deputy Minority Leader, kasunod po ng pagbasura ng Justice Committee ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Congressman, magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning Alvin. Good morning sa ating mga taga-pakinig. Opo, ano na po ang susunod nating gagawin matapos maibasura po ng Committee on Justice ang inyong impeachment complaint? Ngayon kailangan magtuon na muna ng pansin dun sa isa pang impeachment complaint na ating endorse, yung kay Vice President Sara Duterte. Pero tanggap nyo na po na wala dinaan tayo sa number, no? Parang number, dito umiral yung tinatawag na numbers game, ano po? Kumaga tanggap na ng Makabayan Block na wala olats tayo sa impeachment natin kay Presidente Marcos. Well, nadismaya tayo sa resulta pero di naman natin masasabing nagulat tayo, no? Nakita natin kung paano gumalaw talaga ang mayorya para protektahan ang Pangulo sa pamamagitan nitong maaga o premature na pag-dismiss sa impeachment complaint naming endorso. No, kasi sa tingin natin, hindi lang kami nagsabi noon, no? Kahit yung ilang mga kasamahan natin, including former Secretary of Justice, Congresswoman Laila De Lima, malinaw naman ay paniniwanag na kung susundin talaga strictly yung rules ay sufficient in substance yung complaint. No? Dapat tumuloy sa susunod na round, kumbaga, ngunit dito pa lang ay pinigilan na. Opo. So saan po sa palagay ninyo nagkamali ang desisyon ng Committee on Justice? No, kahit pakinggan mo yung mga, ako pinakinggan ko yung mga paliwanag ng mga members ng majority Opo. sa media, kahit yung reporting sa media, ang sinasabi nila ganito na di raw napatunayan or walang ebidensya, walang sapat na ebidensya na naipakita ang mga endorsers or ang Makabayan Block para patunayan yung mga aligasyon laban kay Pangulong Marcos, no? Sa totoo lang, wala pa nga pong ebidensyang sinasabit kahit wala pa tayo sa yugto na yon. Wala pa tayo doon, kumbaga ibang chapter 'yun. Ibang chapter nga yon, no? Pero pinalalabas nila na wala kayong napatunayan kaya namin dinismiss. No, ang totoo, maraming ebidensya at malakas ang ebidensya para ipakita yung direktang kaalaman at involvement ni Pangulong Marcos sa flood control corruption scandal. Maraming ebidensya yan. At nakahanda kami na ipakita at ilabas ang lahat ng ito. Pero dun sa proper time, no, sa susunod na yugto, kung pinatuloy lang. Kaya lang, precisely, hindi na nga pinaabot doon dahil nga ayaw nang maungkat pa, no, ang mga ito. No? So yung submission ng mga affidavit, pagpapatawag ng mga witness at iba pa. Opo. So kung ang posisyon po ng Makabayan Block is dito sa determination ng substance, ay dapat recital lang ng allegation? Yeah. Ganun ba yun? Kasi kung recital lang, hindi dapat pasok din yung kay, ano pangalan nung isa? Yung De Jesus. Kung recital lang yung pag-uusapan natin, ganun ba ang posisyon ninyo na hindi mo pa kailangan patunayan? Ililitanya mo lang yung akusasyon, pasok na yan sa substance. Oo. Tama. Kailangan may recital of facts at sapat yung facts na iyong i-recite para tungtungan nung yung pinaka-importanting allegation na ito ay ground for impeachment, in our case betrayal of public trust, no? Now, as to yung isa, pwede mong sabihin na may mga ganon, maybe hindi sa lahat. No? Ako,
my personal observation, may mga ilan doon na general lang yung allegation pero walang enough factual details, maybe, no? So, pero tama ka, in general, basta may sapat na recital of facts para patunayan yung ground, whether that's betrayal of public trust or graft and corruption or ano pa man, ay dapat sapat na yon. Hindi pa usapin dito, sa proceeding kahapon parang sinasabi, allegation lang yan eh. Hindi mo naman napatunayan. Okay, hindi ako naniniwala sa allegation na yan. Sa stage po na ito, allegation lang talaga lahat. Oo, kasi ang trial nun dapat sa Senado kung magtuloy-tuloy man. Exactly. Exactly, no? Pero yun na nga, parang basta yung mga mga kongresista ng mayorya na kailangan na kompleto na. In other words, kailangan katotohanan na yung nakapresent sa complaint. Pero kaya nga mayroong due process para dumaan sa proseso ng pagkilatis kung ang aligasyon ay may sapat na ebidensya at kung may sapat na ebidensya sa Senado pa nga, in fact, lilitisin kung totoo ba o hindi, and therefore guilty ba o hindi yung impeachable official. Okay. Did you see the hand of Malacanang behind this? May ganyan ba kayong kutob na gumala? Kunwari lang sabi ng Malacanang, hindi, wala kaming kinalaman dyan ha. Pero pinagana yung galamay at mga supporters nila dyan sa Kamara. Well, definitely gumalaw ang mayorya, no? Para sabi mo kanina, para protektahan ang presidente. Now, whether may galamay ng Malacanang, well, alam naman natin ang majority leader ay may direktang ugnay sa presidente mismo, being the presidential son. However, I think malinaw na ano talaga, kahit yung sa totoo lang, actually, nung inanunsyo pa lang ng chair of the Justice Committee na last week, na inilalaan nila yung Monday to Wednesday para sa sunod-sunod na pagdinig ng mga impeachment complaint. Medyo may kutob na ako na, teka lang, bakit parang may foregone conclusion na yata na maabot by Wednesday. Parang gano'n. No? Para may schedule na, no? May schedule na. May schedule na bago i-tackle naman yung anticipated na rin na isa pang impeachment complaint laban sa Vice President. But of course, you know, it's a numbers game. Ganun talaga, may halo talagang politika yan. Ano? Ngayon, dun sa pangalawang impeachment complaint ninyo, anong inaasahan ninyo? Opposite naman ngayon. I suppose, kung hindi pinalusot yung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, anong inaasahan ninyo sa impeachment complaint naman laban kay Vice President Sara Duterte? Well, tama ka. Tingin natin, may sapat na bilang pa rin ang mayorya mula dun sa mga nag-endorse ng complaint in the last Congress para pumasa ang impeachment complaint laban sa Vice President. At yun nga, no, dahil ito ang sitwasyon ngayon, dahil dalawang magkasunod na impeachment complaint yan, hindi ba iiwasang ikumpara ng publiko kung paano yung naging handling dito sa impeachment complaint laban sa Pangulo, yung ito na, mabilis. At sabi ko nga kanina, tingin natin, premature na pagbasura, ikukumpara yan dun sa magiging handling naman sa impeachment complaint laban sa Pangulo. At kung ang maging tingin ng publiko na parang hindi fair, hindi patas, hindi even-handed yung proseso, ay unfortunately, syempre, mareraise na naman yung issue na, ano ba to, parang may politika rito, no? Parang yung isa talagang, sabi nga, hindi pinalusot. Pero Hinarang, ito, hinarang. Samantalang ito naman, mukhang talagang ine-entertain, di ba? So, in other words, may epekto sa credibility ng impeachment process as a whole. Opo. Hindi siguro ang tanong doon, mas stricto rin ba
Ang mayorya sa komite pagdating dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kumpara dun sa pagiging istrikto niya, dun naman sa kay Marcos. O mas Tama. magiging mas magiging maluwag sila Maluwag. dahil kontrapartido to. Tama po, no. And unfortunately, yun na nga. Yun na nga ang sinasabi ng mga taga-suporta ng Vice Presidente ngayon na politika lang 'yan, no? Kung again, depende sa magiging handling ng Justice Committee sa complaint versus the Vice President, siyempre ayaw natin na mangyari yun. Dahil in both cases, tingin natin legitimate, may tinutungtungan yung impeachment at dapat talagang mapanagot pareho. Yung isa sa issue ng flood control, yung pagkakasangkot ng presidente directly sa flood control corruption, yung isa naman dito on the issue of misuse of confidential funds. Sige po. O teka muna bago kita pakawalan, Tonchi, anong reaksyon ng ACT Teachers Party List dun sa sinabi ng Department of Education na re-reviewin nila yung mga mass promotion, yung transmutation Oo. sa grade. Anong posisyon ng ACT Teachers Party List doon? Tama ba 'yon? Well, tama lang. Yung transmutation of grades na yan, inaabot ko yan 1970s pa yun. Ibig sabihin, totoo naman na hanggang ngayon ay parang standard practice pa rin yan. Even though sinasabi ng Department of Education na hindi official policy ng DepEd ang mass promotion. No? Pero sa totoo lang, ang problema dito, yung buong sistema ay naka-incentivize kasi para ipasa, para magkaroon ng mass promotion. No? Dahil una, yung basic problems, yung kakapusan ng mga teacher at classroom, napakaraming mga estudyante hinahawakan ng isang teacher, overwork na ang isang teacher, tapos kapag hindi pumasa ang isa, kailangan yung teacher mismo ang mag-remedial work. No? Kailangan pa nga, may mga home visits yan, and so on and so forth, na ginagawa yan ng mga teachers. Pero kapag hindi pa rin pumasa, again, may epekto ito sa individual na teacher, yung epekto sa kanyang bonus, sa kanyang promotion. Ganon din sa mga nakatataas sa kanya, whether principal, supervisor, at division. No? Yung mga ratings ng division ay maaapektuhan kung masyadong marami yung bilang ng mga hindi mapasa. No? Kaya, ibig ko sabihin na yung sistema ay nag-i-incentivize na ipasa na lang ang mga yan. Yun ang dapat tingnan ng Department of Education, yung buong sistema nila, in other words, including yung system of incentives and disincentives para ma-address. Siyempre, kailangan mapigilan natin yung mass promotion at patiyak na talagang natututo ng dapat patutunan yung bata bago mag-advance. At kasama doon, dapat talaga tanggalin na itong sistema ng transmutation. Sabi ko nga, elementary pa ako, may ganyan na. Tama. Sige, Kong, maraming salamat sa oras po ninyo, ha. Mabuhay po kayo. Good morning po. Morning, maraming salamat. Si Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List at House Deputy Minority Leader. And speaking of